hindi ko nilalapastangan ng Sabat. Ako'y gumagalang sa Sabat na totoong Sabat. Ang totoong Sabat sa Biblia ay si Kristo. Siya ang araw ng Sabat, hindi Sabado. Baka hindi tinuro sa iyo ni Ellen G. White yon. Ang tunay na araw ng Sabat o kapahingahan ay si Kristo. Siya ang ginawa ng Diyos na kapahingahan ng ating kaluluwa. Siya ang tunay na Sabat, siya'y araw. Find the truth. Sa bagay, si Kristo, di naman pinangili niya Sabat na sinasabi mo eh. Utos yan sa 10 utos. Eh ngayon ba, utos pa yan Sabat? Kung utos yan, ba't si Kristo hindi nangili ng Sabat? 5:17. Umpisa natin sa 16 ng Juan. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapwat, sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayoy gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Tino mo? Si Kristo mismo ang Panginoon ko, hindi siya nangili ng Sabado mo, no kapatid? O nilalapastangan niya ba nung hindi niya ipangili ng Sabado? Sabi, bakit? Eh kasi sa Sabado, bawal gumawa ng kahit anong gawa. Eh siya, nagpapagaling, nangangaral, naglalakad ng Sabado, bawal yun. Sa original na utos sa Hinesis na sinasite mo sa 28 at saka sa Hinesis, huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat. Anumang gawa, ikaw, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, kahit ang iyong asno, kahit ang iyong baka, kahit ang iyong hayop, huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat. Sabi sa Deuteronomio 5:14. O ngayon, si Kristo ba? Gumagawa ba ng Sabat? Naglalakad nga eh. Sabat eh. Pumupunta sila sa mga iba-ibang lugar eh. At tapos kahit Sabat, pag may papagalingin, pinapagaling. Galit na galit yung mga Hudyong gago. Bakit? Sabi, ikaw, hindi ka sa Diyos kasi hindi ka nangingili ng Sabat. Ang sagot ni Kristo, ang aking Ama hanggang ngayon gumagawa at ako'y gumagawa, sabi niya sa 5:17. No? Kaya ang sabi ni Juan na sumulat nitong aklat, dahil hindi niya pinangili ng Sabat, dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman niyang kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kita nyo? Mga kapatid, huwag kayong magagalit. Sabi ko na huwag kayong magagalit eh. Huwag mo akong pagbibintangan ha, kapatid. Kapatid na Arcanillo. Hindi ko nilalapastangan ng Sabat. Ako'y gumagalang sa Sabat na totoong Sabat. Ang totoong Sabat sa Biblia ay si Kristo. Siya ang araw ng Sabat, hindi Sabado. Baka hindi tinuro sa iyo ni Ellen G. White yon. Ang tunay na araw ng Sabat o kapahingahan ay si Kristo. Siya ang ginawa ng Diyos na kapahingahan ng ating kaluluwa. Siya ang tunay na Sabat, siya'y araw. Kinakanta pa nga ng mga born again yan eh. Paano nila kung kantahin niyang kapatid na Roland? Mga born again dati kasi ito eh. Anong kanta nila dyan, Brad Roland? Kantahin mo nga, di ko alam ang tono eh. Asan ka na? Kasi born again ito dati, kaya siya tinatawag ko eh. Opo, kinakanta eh. Opo, ang isa po sa mga kanta ng born again ay alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Tapos, fly it high in the sky, let the whole world know, let the whole world know. Yun po.
Joy is the flag that you fly in the castle of your heart. Marami po eh. This is Tapos, the day. pagdating dun This sa is the day yung that siya ang the Lord araw, has ano ang made. kanta Yan, nila marami ron? po. Ano ang kanta nila pagdating dun siya ang araw? Po? Yung kanta nila na si Kristo yung araw. Po, Bakit yun. naman- This is ano the naman ang day. kinanta mo? Po, this is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. Yun po. Kinakanta nila yan, ang mga born again eh. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Sinasabi ko yung kantang ukol sa araw eh, kung ano kinanta mo. Mahirap din itong lagay kong ito. No? Kung malapit-lapit lang ito eh. Kapatid na Daniel. Mahirap din ang lagay ng matanda eh, no? Hindi nakakarinig. Nakalagay dito sa Biblia, si Kristo ang araw na ginawa ng Diyos. 118 ng awit. Siya ang araw ng kapahingahan, siya ang araw ng Sabat. Eto, pakinggan mo ha, hindi tinuro tayo sa Sabadista ito eh. 18:20 ng awit. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Ito, pintuan. Papasukan ng matuwid. Alam natin, ang pintuan si Kristo. Sabi niya, ako ang pintuan ng mga tupa. Kapitulo 10, versikulo 7. Juan. Muli Ako nga ang pintuan ng mga tupa, sabi niya. No? Siya ang pintuan. Tapos, doon sa sa 18:23, ang sabi ron, 22, ito ang bato na itinakwil lang nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Yung pintuan, yun din yung bato. Marami kasing simboliko si Kristo eh. Ito ang bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay. Sino yan? Si Kristo rin yan eh. Basahin natin sa Gawa 4, kapatid na Daniel, sa versikulo 11. siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Si Kristo yung bato. Siya rin yung pintuan. Pagdating doon sa 118, uli, balikan natin, 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. Siya pala rin, siya yung pintuan, siya rin yung bato, at siya rin yung araw, the day. Sa English, this is the day which the Lord hath made. Si Kristo yan, yung araw na yan. At yung araw na yan, ang ating kapahingahan o Sabat sa tunay na iglesia. Ang Sabat o kapahingahan sa tunay na iglesia ay si Kristo. Siya yung araw na ginawa ng Panginoon. Na anong araw yan? Basahin natin sa Hebreo 13:8. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Yan ang araw na walang katapusan. Si Kristo, siya ring kahapon. Hindi ba kahapon ay araw ng kahapon? Tapos, at ngayon, siya ang past, siya ang present, at siya ang future. Siya yung araw na ginawa ng Diyos, araw na walang katapusan. Kaya ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo, kayong napapagal at nabibigat ang lubha, kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyong aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Tapos, makakasumpong kayo ng kapahingahan.
ng sabat ng inyong mga kaluluwa. Yung araw ng kapahingahan, si Kristo yon, kapatid. Kapahingahan ng kaluluwa yon, di Sabado yon, ha? Tandaan mo, pagka may Kristo ka sa buhay, araw-araw may kapahingahan ka, araw-araw may Sabat ka. Hindi ka 7 araw lang. Araw-araw susunod ka kay Kristo, araw-araw may Sabat ka. 9 ng Lucas 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya araw-araw ng pagsunod mo kay Kristo, araw-araw na yan, Sabat. Paano sasabing nilalapastangan ko ang Sabat? Ang aming Sabat, yung totoong Sabat, si Kristo. Yung tanging araw na ginawa ng Diyos para sa tao na natatakot sa Kanya. Yun ang tanging araw na sinasabi ni Pablo sa mga Ebreo na nangingili ng Sabado. Ebreo 4, versikulo 7. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. O, natatanging araw ito, kapatid na, ng pangalan ni kapatid na Canillo, kapatid na Ar. Nagtangi siya ng isang araw. Isa lang. Eh, ang Sabado sa isang taon, 52 baka maging 53 pa eh. Ang sa Biblia, nagtangi ang Diyos ng isang araw. Kailan yon? Ngayon, sabi ng Apostol Pablo, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David. Kaya yung nabasa natin kanina sa awit, ito ang pintuan, ito ang bato, ito ang araw, si David ang may akda nun. Siya ang may awit nun. Ito yung araw na sinasabi ni Pablo na itinangi ng Diyos. Sinasabi niya sa taga-Ebreo. Bakit? Eh, yung mga Ebreo, yung mga Sabadista eh. Original na mga Sabadista ng Sabado eh. Eh, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang turo, nagtangi ang Diyos ng isang araw. Iba dun sa Sabado ng mga Hudyo. Iba sa 7 araw. Basahin natin ang 9, kapatid na Daniel. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ang isip mo lang, kapatid, buksan mo, no? Isa na lang yan. Hindi na 52 araw sa isang taon yan. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Eh, alin yun? Yun yung isang araw na ginawa ng Diyos, si Kristo yon. Siya ang ating kapahingahan. Hali kayo, magsisunod kayo, kayong nabapagal, nabibigat ang lubha, kayo'y aking pagpapahingahin. Kayo'y aking pagpapahingahin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan o ng Sabat. Anong Sabat yon? Yun ay si Kristo. Isang araw ng kapahingahan. Pag natanggap mo yan, kahapon, pahinga ka. Ngayon, pahinga ka. May kapayapaan ka. At hanggang sa darating, ikaw pa rin ay may kapahingahan. Kasi si Kristo ang kahapon, ang ngayon, at magpakailanman. Isang araw lang yan ng kapahingahan. Di yan ang Sabado mo, kapatid. Na itinuro sa'yo ng bulaang propetang si Ellen G. White. Dahil hindi naman talaga dapat magturo ang babae over and above sa lalaki. Bawal ng Diyos yan. Kaya ang iglesia, ang pinamumunuan ng babae, puro mga ano yan, mga underdesire. Wag ka magagalit, kapatid. Hindi ko nilalapastangan ng Sabat. Meron akong napakataas na respeto sa Sabat, na tunay na Sabat. At yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. No?